Sa bayan ng San Agustin ay may isang bata. Ito ay nagngangalang Bea. Siya ay mabait at masipag na bata. Kahit na wala ang kanyang magulang, naturoan siya ng magandang asal ng kanyang tiya at tiyo. Napalaki siya ng maayos na may pananampalataya at takot sa Diyos. Ang kanyang tiyo at tiya ay may isang anak. Ito ay si Aaron. Siya ay mabait na bata ngunit alis sa computer. Si Bea ay may isang kapatid, subalit ang kanyang kapatid ay nasa pangangalaga ng kanyang lola sa probinsya. Isang araw sa bahay, Bea, halina tayo kakain na baka mahuli kayo sa inyong klase. Opo, Tia, pababa na po ako. pasok na sa paaralan si Bea. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din po, Bibi. Ang inyong gagawin ngayon ay family tree. Maglabas ng papel at lapis at iguhit ang inyong masayang pamilya. Habang gumuguhit ang iba, si Bea ay tahimik. Oh, Bea, ba't ang tahimik mo? Wala ito, Alex. Naalala ko lang ang aking ina at ama. Kung nasa tabi ko sana sila, edi maiguguhit ako dito. At masaya ako gaya ng ibang bata, pero hindi, dahil iniwan nila ako. Huwag ka nang malungkot at magalit sa kanila. Balang araw ay nakikita mo rin sila. Hindi na kailangan dahil matagal ko nang naramdaman na hindi ako importante sa kanila. Okay, class, pass your word. Tapos na ang klase, naglalakad na si Bea. Sabi na tayo mo, Bea. O sige, tara. Nang may makasalubong silang masayang pamilya, Alam mo, Dave, naiingit ako sa kanila kasi sila buwang pamilya. Gusto ko din maramdaman na magkaroon ng tunay na amat na. Pero hindi na mangyayari yun sapagkat ang aking magulang ay hindi ako mahal. alam mo ba, Bea, balang araw makikita mo din sila. Balang araw mararamdaman mo rin na magkakaroon ka ng isang masayang pamilya dahil nila. Andiyan lang ang tita mo. Kaming mga kaibigan mo, mahal ka namin. Pero hindi ka dapat magalit o magtanim ng sama ng loob sa kanila. Basta Dave, galit ako kasi iniwan nila ako. Mano po, Tia at Tiyo. Tia, nasa na po kaya si Ina? Hindi ko na alam, Bea. Sapagkat hindi na siya nagparamdam sa akin simula nang ibinigay ka niya sa akin. Siguro, Tia, hindi niya kami mahal ng kapatid ko sapagkat kami ay kanyang iniwan. Mahal niya kayo. Siguro mayroon lang siyang dapat asikasuhin. Kahit na, Tia, dapat hindi niya kami iniwan. Huwag ka nang malungkot. Pinapasok na ang bisita. Rose, ikaw ba yan? Oo, ate. Ako nga ito. Sabay yakap na parang siya ay nalulunga. Ang tagal na natin hindi nagkita. Matagal na kitang hinahanap ngunit hindi kita matagpuan. Patawarin mo ko, ate, kung ako'y umalis at hindi bumalik. Ate, nasaan na po ang anak ko? Maaari ko ba siyang makita? Oo naman. Bea! Halika rito. Sa baba dahil may bisita ka. Sino po kaya, Tia? Basta halika rito. Ako, Tia. Tia, sino po siya? Saan iyong ina, Bea? Saan matagal mo nang hinahanap? Ina? Meron ba ako nun? Inang iniwan ako? Inang hindi ako inalagaan at pinamigay ako sa iba? Wala, Tia, wala. Bea, tinuruan ba kita ng ganyan? Hindi po, Tia. Subalit hindi ako aso na pwedeng iwan tapos pag gustong balikan, babalikan na lang. Sabay akyat si Bea. Malaki ang galit sa akin ng aking anak. Pagpasensya mo na lang si Bea, palipatin mo ang kanyang galit. Mabait na bata ang iyong anak at masipag. Tinuruan kita ng magandang asal, subalit nakita mo ang kanyang galit. Alam ko iyon. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Salamat dahil hindi mo siya pinabayaan. Wala iyon. Sige, ako ay aalis na. Babalik na lang ako kapag siya hindi na galit. At handa niya na akong kausapin. Sige, Rose. Mag-iingat ka. Salamat. Umalis na si Rose. Hindi niya nakausap ang kanyang anak dahil ito ay galit sa kanya. Bea, halika rito at tayo'y mag-uusap. Ano po iyon, Tia? Hindi mo ba alam na mali ang iyong pinakita kanina sa iyong ina? Alam ko po yun, Tia. Ngunit iniwan niya po ako. Pagkatapos babalik siya. Kaya sana alam niyang naramdaman ko nung iniwan niya kami. Yung mga araw na kailangan ko ng isang ina, andyan ba siya? Wala, Tia. Bea, bigyan mo siya ng pagkakataon upang maipakita niya sa'yo na mahal ka niya. Huwag mong pairanin ng iyong galit. Hindi ko po maipapangako iyon sapagkat narito pa rin po ang sakit. Ush. Sige po, Tia. Ako po ay papasok na sa paaralan. Baka po mahuli ako sa klase. Sabay Mano at Kari Malis. Bea, hi Bea. Sila yata napakalungkot mo ngayon. May dinadala ka bang suliran mo? Bumalik na si Ina.
Oh, di maganda. Nandiyan lang yung ina. Di ba matagal mo na siyang hinahanap? Walang maganda doon. Iniwan niya kami tapos ngayon babalik siya. Bea, kahit anong gawin mo, kahit sa matignan, magulang mo pa rin yun. Kung wala sila, wala ka sa mundo, kaya nga magpasalamat ka, binabalikan ka pa niyo. Hindi mo ba alam yung iba hindi na talaga binabalikan? Kaya maswerte ka kasi bumalik siya. Isa lang ibig sabihin nun. Gusto niya makabawi sa mga pagkukulang niya sa'yo noong mga panahon na wala siya sa sabi mo. Kaya ngayon gusto niyang bumalik dahil gusto niyang makabawi sa'yo. At alam ko rin na mahal ka na nanay mo, Bea. Di ko man alam ang kanyang pag-uugali o kahit hindi ko pa siya kilala, alam ko na mahal ka na. Tara na at baka tayo ay maulit sa klase. Nang mag-uwian na, ay nakita ni Bea ang kanyang ina. Bea, kilala mo ba yung babaeng yun? Kanina pa siya nakatingin. Siya ang aking ina. Ano kayang ginagawa ng walang kwentang tao na yan dito? Bea, maaari ba kitang makausap? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Marami, anak. Sige, Bea, una na kami. Bukas na lang. Sige. Nagsadali ka na kami ng iyong ama. Kukunin ko na rin ang iyong kapatid. Gusto kong makabayar sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gusto kong ako na ang mag-aalaga at gagabay sa inyo. Hindi ganun kadali magpatawad. Kung ikaw kaya yung nasa kalagayan ko, hindi mo ba mararamdaman itong nararamdaman ko ngayon? Opo si Besa din na kanilang pangalan dahil naisip niya ang mga sinabi ng kanyang ina at binabinan ng uwi si Bea. O Bella, bakit ngayon ka lang? Gabi na, saan ka galing? Pasensya na po, tiya kung ako'y kinabi. May importante lang po akong ginawa. O sige, pag sa susunod, hindi na mauulit na gabi ka uuwi. Sige na, kumain ka na at mukhang gutom ka na. Sige po, tiya. O sige, pahala ka na dyan at matutulog na ako. Sige po, tiya, salamat po. Naalala ni Bea na may binigay mga talang sulat ang kanyang ina at ito ay kanyang binasa. Hindi ko alam kung paano ko ba ito sisimulan dahil sa dami ng mga kasalanan ko. Kulang ng 10 papel na ito para sabihin sa inyo na nagsisisi ako sa mga nagawa. At hindi lang sa'yo, pati rin sa kapatid. Anak, alam ko na malaki ang kasalanan ko sa'yo. Alam ko rin na marami akong pagkukulang sa'yo, pero sana dumating yung araw na napatawad mo ako. Sana dumating yung araw na ituring mo ako bilang ina mo. Mahal ko kayo ng kapatid mo. Sobrang mahal ko kayo. Nagawa ko lang na iwan kayo dahil kailangan kong umalis noong mga panahon iyon. Alam ko na kapag alis ko, ikaw yung unang masasaktan. Walang oras, walang araw na hindi ko kayo inisip. Pati sa pagtulog ko, kayo yung nasa isipan ko. Ganun ko kayo kamahal. Hindi ko man naparamdam pero sa puso't isip ko, mahal ko kayo. May mga araw na iniisip ko na kasama ko kayo. Kahit alam ko na ilusin lang ito. Alam ko hindi ganun kadaling patawarin ng isang iyang iniwan ng kanyang ina. Hindi ako magsasayang suyuin ka at paulit-ulit sabihin sa iyong patawad sa mga nagawa ko. Gusto ko palagi sabihin sa'yo na aalis ako. Pero hindi ibig sabihin mo ay iwan. Nagpunta si Rose sa ospital para magpa-follow up check-up. Kuya, andyan na po ba si Doc Reyes? Opo, ma'am. Nandiyan na po si Doc Reyes. O sige, maupo ka muna dyan. Ano po ang resulta? Basta lumala ang iyong sakit. Mahihirapan ka magpagamot dito sa Pilipinas. Kailangan mo nang pumunta sa ibang bansa dahil ang sakit na cancer ay doon lang magagawa. Nag-usap si Bea at Dave. Iiwan na naman niya ako. Nino, Ni Ina. baka may mahalaga lang siyang gagawin. Yun naman palagi yung naririnig ko eh. Palaging may gagawin. Malay mo, importante talaga yung gagawin niya. Pagka-uwi sa bahay, Tia, alam niyo po ba na aalis ulit siya? Ha? Sino siya? Eh, di si Ina. Ha? Paano mo naman nalaman yan? Eh, ni ayaw mo nga siyang kausapin. Nagkausap po kami nung isang araw at may binigay ko sa akin sulat at nakasulat doon na aalis daw siya ulit at babalik daw siya. Oh, anong problema? Babalik naman pala siya. Pero tiya, unti-unti ko na po siyang natututunang patawarin pero aalis siya. Kung gusto mo, puntahan mo siya sa bahay niya para malaman niya na magpapatawad mo na siya. Baka kasi hindi mo na siya maabutan pa. Sige po tiya, aalis na po ako. Sige Bea, mag-ingat ka. nagpunta si Bea sa bahay na tinitirahan ng kanyang ina. Ngunit, hindi mo na ito naabutan dahil ito'y nasa mga bata. Tao po! Sinong hinahanap mo, Neng? Dito po ba nakatira si Rose? Si Rose ba hinahanap mo? Umalis na siya kanina.
May nasabi po ba siya sa inyo kung saan siya pupunta? Wala basta ang alam ko, umalis na. Sige po, salamat po. Masaya si Bea pag uwi sa bahay. O ano, nasabi mo na ba sa nanay mo bago siya umalis? Kaya hindi ko na po siya naabutan. Nakaalis na po siya, kaya hindi ko na po nasabi sa kanya. Tumawag si Rose. Ate, kamusta na po dyan si Dea? Galit pa rin po ba siya sa akin? Alam mo ba na gusto ka na niyang kausapin kanina? Kaya lang hindi ka na niya naabutan. Pasensya na ate kung hindi ako nakapagpaalam ng formal sa inyo. Gusto ko sana magpaalam kaya lang hindi ko na nagawa dahil nahihirapan akong magpaalam ulit at ayaw ko na siyang masaktan. Ano, gusto mo na ba sabihin sa kanya yung totoo para malaman niya kung bakit ka ulit umalis? Huwag mo na ate, di pa ako handa para malaman niya na may sakit ako. Sige, ikaw bahala. Sino po yung kausap niyo, Tia? Wala yun, kaibigan ko lang yun. Sige po, Tia, kain na po tayo. O, sige. Isang buwan nang nakalipas. Tumawag ulit si Rose para ipaalam na ooperahan na siya. Ate, ngayon lang po yung operasyon ko at sana maging maayos ang operasyon na to. O sige, pagdadasal kita na sana maging maayos ang operasyon mo at lagi kang mag-iingat. Sa'yo rin po, ate. O bakit parang ang tahimik mo? Kasi isang buwan nang lumipas, di pa rin siya bumabalik. Huwag mo kasing isipin na ang tagal niyang bumalik. Isipin mo na kasama mo siya at hindi siya malayo sa'yo. Paano kung hindi na talaga siya bumalik at umaasa na naman ako sa wala? Alam mo, maniwala ka sa kanya. Kapag sinabi niya babalik ang kanya. Marami kasi akong gustong sabihin sa kanya. Sinulat ni Bea ang mga gusto niyang sabihin sa kanyang ina. At biglang may tumawag kay Tia Mita. Hello, sino ito? Kaibigan po ito ni Rose. May gusto po akong sabihin sa inyo. Sana wag po kayo magigila. Anong tungkol kay Rose? Hindi po naging maayos ang operasyon niya. Anong gusto mong sabihin? Wala na po si Rose. Diretsahin mo nga ako? Patay na po siya. Personal po ako sa aming klase. Tia, bakit po kayo umiyak? Ano po bang nangyari? Bea, huwag kang mabibigla sa aking sasabihin. Ano po yun, Tia? Wala na ang inyong ina, Bea. Paano wala, Tia? Di ba sabi niya babalik pa siya dito? At saka, Tia, hindi ko pa po nasasabi sa kanya lahat ng gusto kong sabihin. Bea, sorry kasi hindi ko nasabi sa iyo yung totoo. Anong totoo, Tia? Na may sakit siya. May cancer ang nanay mo, Bea. Kaya siya umalis para magpagamot sa ibang bansa dahil doon lang siya magagamot. Tia, bakit naman po hindi niyo sinabi sa akin? Para sana noon pa lang napatawad ko na siya. Hindi ko na sana siya pinahirapan pa at hinayaang umalis at sana nilakap ko man lang siya. At nasabi ko na mahal ko siya. At ang salitang gusto niyang marinig sa akin na tawagin ko siyang ina. Pasensya ka na, Bea. Malaki naman kasalanan ko sa'yo dahil hindi ko nasabi sa'yo ang totoo. Pero Bea, wala na tayong magagawa. Hindi na natin na ibabalik ang buhay mo. Ibinalis ang bangkay ni Rose sa Pilipinas at palaging pinupuntahan ni Bea ang puntod ng kanyang ina. Ina, bakit? Bakit mo ako iniwan? Sabi mo, babalikan mo ako. Sabi mo, ipaparamdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang ina. Marami pa sana akong gustong sabihin sa'yo, ina. Gusto ko pa sana na ikaw ang magsasabit sa akin ng medalya. Pero ina, hindi na mangyayari yun. Dahil wala ka na. Ina, patawad sa nagawa ko sa'yo. Patawad sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko sinasadya iyon. Kung pwede ko lang ibalik ang araw na kasama kita, ina. Ginawa ko na. Sana nandito ka pa, nayakap man lang kita ng sobra. Hindi ko man lang nasabi sa'yo na mahal kita, ina. Gintong aral. Matuto tayong magpatawad, maliit man o malaki ang kasalanan. Huwag nating hayaang kainin tayo ng ating galit. Mahalin natin ang ating magulang hanggat nandyan pa sila.
Dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay ng isang tao. Sana'y di magmaliwang sa ating kung araw ng mundi pang bata sa piling nanay. Sa bayan ng San Agustin ay may isang bata. Ito ay nagngangalang Bea. Siya ay mabait at masipag na bata. Kahit na wala ang kanyang magulang, naturuan siya ng magandang asal ng kanyang tiya at tiyo. Napalaki siya ng maayos na may pananampalataya at takot sa Diyos. Ang kanyang tiyo at tiya ay may isang anak. Ito ay si Aaron. Siya ay mabait na bata ngunit adik sa computer. Si Bea ay may isang kapatid, subalit ang kanyang kapatid ay nasa pangangalaga ng kanyang lola sa probinsya. Isang araw sa bahay, Gayahin na tayo kakain na baka mahuli kayo sa inyong klase. Opo, tiya, pababa na po ako. pasok na sa paaralan si Bea. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din po, Bibi. Ang inyong gagawin ay family tea. Maglabas ng papel at lapis at iguhit ang inyong masayang pamilya. Habang gumuguhit ang iba, si Bea ay tahimik. Oh, Bea, ba't ang tahimik mo? Wala ito, Alex. Naalala ko lang ang aking ina at ama. Kung nasa tabi ko sana sila, edi maiguguhit ako dito. At masaya ako gaya ng ibang bata, pero hindi, dahil iniwan nila ako. Huwag ka nang malungkot at magalit sa kanila. Balang araw ay nakikita mo rin sila. Hindi na kailangan dahil matagal ko nang naramdaman na hindi ako importante sa kanila. Okay, class, pass your word. Tapos na ang klase, naglalakad na si Bea. Sabi na tayo mo, Bea. O sige, tara. Nang may makasalubong silang masayang pamilya, Alam mo, Dave, naiingit ako sa kanila kasi sila buwang pamilya. Gusto ko din maramdaman na magkaroon ng tunay na amat na. Pero hindi na mangyayari yun sapagkat ang aking magulang ay hindi ako mahal. Alam mo ba, Bea? Balang araw makikita mo din sila. Balang araw mararamdaman mo rin na magkakaroon ka ng isang masayang pamilya gaya nila. Andiyan lang ang tita at tita mo.